So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, naku po, 3 araw pa nga lang nung nagsisimula yung kampanya, abay talaga nga namang masasabi ko, mainit na talaga, no? Sobrang init ng labanan ng team ng Bagong Pilipinas versus sa Team Suka, sa Team Sinusuka, sa Team PDP pala, mga minamahal. So, kahapon, sa proclamation rally ni former President Duterte, muli niya na naman pong binuhay yung issue patungkol nga po sa bangag daw, si PBBM, gumagamit daw ng heroin, gumagamit daw ng droga. Kaya nga daw sabi ni Digong, pagdating daw ng 80 anyos, ni President Bongbong Marcos, baka hindi na daw to nakakatayo, kumbaga higa-higa na lang sa kanyang kwarto. Pero mga minamahal, isa lang yung napansin ko. Talaga nga namang hanggang bangag lang, hanggang doon lang, bangag, gumagamit, ulol, 'di ba? Hanggang doon lang yung kaya nilang ibato Di ba mga minamahal? Well, sino ba naman talagang hindi mapipikon? Ni Real Talk ni PBBM, itong kampo ni former President Duterte. As in, real talk talaga, mga minamahal. Sabi nga nila, di ba, truth really hurts. Sinabi ba naman kasi ni PBBM, sa linyada namin, sa mga kandidato namin, walang nantutukhang. Talaga nga namang real talk yun kasi sila, mahilig manukhang. Walang pumapalakpak sa China. Wala naman talagang pumapalakpak na kandidato sa kanila sa China. Kahit nga itong si Tolentino, di ba? Nagpa-running for West Philippine Sea. Pero wag niyong iboboto si Tolentino, mga minamahal, sa lineup ni PBBM. Ano pa yung yung birada ni PBBM? Sa aming linyada, walang nananamantala. Sa gitna ng krisis. Imagine nyo kung matatandaan ninyo yung issue noon sa Parmali. Yung issue noon yung panahon ng pandemonyo. Sinamantala ang pagkakataon na yun na dapat sana yung panahon na yun tinutulungan yung mamamayang Pilipino. Kaso mukhang mas napagastos. Wala na ngang pere, di ba? Bagsak yung ekonomiya ng Pilipinas during that time. Pinirahan pa yung mga kapwa natin Pilipino sa pamamagitan ng pagbebenta ng napakamahal na face mask, napakamahal na face shield, 'di ba? Tapos yung mga medicine. Oh my goodness. 'Di ba? Ang dami pang ni-real talk ni PBBM. Sa linyada namin, walang bula ang propeta. Sa linyada namin, ano pa ba yung banat ni PBBM? Walang parang pinabili lang ng suka. 'Di ba? Pinabili lang kandidato na. 'Di ba, mga minamahal? Real talk 'yon. Itong si Digong, mukhang feeling ko nasaktan doon sa birada ni PBBM ng walang nanunukhang, walang korap, diba? Ano ba? Walang pumapalakpak sa China. Kaya ngayon, si Digong bumanat din. Basahin natin yung banat ni, ni Digong, mga minamahal. Yan. Sabi dito, ex-President Duterte muling tinawag na bangag. Si PBBM, magiging ulol si Marcos. Alam niyo, pansinin ninyo, hanggang doon lang yung kaya nilang itira. Wala nang iba. Gumawa sila ng issue, sabay cameral reports. Wala. Napatulog din. Bakit? Kasi malinis ang konsensya ng ating presidente. At saka alam nyo naman, sa bicameral report na yan, yung may pananagutan dyan, yung lower house. Kasi sila yung mga nandiyan. Itong si BBM, pananagutan niya yung kung pumirma siya, tapos merong blanco. So, kahit anong ginagawa nilang paninira, mga minamahal, nadidibang agad. Kaya napipikon sila pero ito yung confidential funds ni Digong, patungkol sa tokhang, diba? Patungkol sa pandemonyo, sa pangangamkam sa kaban ng bayan. Talaga nga namang literal na hit talaga, natatamaan, sinasapul siya doon sa issue na yon. Kasi ginawa nila di ba? Sabi dito, maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80.
Pero pagdating ng panahon na yan, hindi na siya gumagalaw, yung sabi ni Digong. Muling tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bangag at gumagamit umano ng illegal na droga. Sabi ko nga sa inyo, hanggang doon lang yung kaya nilang ibanat o bangag, addict, weak. Hanggang doon lang, mga minamahal. Tapos yung bangag issue nila, hindi nila kayang i-wash out yun kasi madaming mga Pilipino din ang tuwang-tuwa kapag tinatawag na bangag ni Digong itong si PBBM. Pero the rest, wala na. Hanggang doon lang. Walang mga intelligence yung kanilang binabato. Wala ka talaga masasabi na pagkukuhanan mo ng masustansyang aral. Wala. Kasi lahat ng banat, parang lang personal attack lang, o bangag, niwi. Hanggang doon lang. Pero yung may mga intelligence, yung ginagamitan ng intelligence, wala talaga. As in, wala. Wala tayong makikita na, ganito, according to this, yan. Diba? Wala. Zero. Ano lang sila? Panlalait lang. Hanggang doon lang yung kaya nilang gawin. Sinabi ito ni Duterte sa proclamation rally ng kanyang partido or ng PDP laban nitong Huwebes, Pebrero 13 sa San Juan City. Alam mo kung bakit, alam mo kung ako ang durugista at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan, di ba? Mayroong isang presidente talagang bangag. Tingnan nyo, kasama niya daw sa, tama ba? Pagkakaintindi ko, kasama niya si PBBM sa hit-hitan. Ewan ko ba dito kay Digong alam nyo, mga minamahal, sinabi naman din ni former President Duterte na bangag daw si PBBM, gumagamit daw ng illegal na droga. Yan sabi niya. Alam niya matagal na. Pero nakakapagtaka dito, alam niya na palang matagal na, unang-una, bakit wala sa watch list? 'Di ba, mga minamahal si PBBM? Pangalawa naman, alam mo naman palang bangag, bakit mo pa itinandem dyan sa anak mo na si Sara Duterte? Nagigets ninyo, mga minamahal, bakit mo pa itinandem yung anak mo sa bangag? Sabi mo nga, bangag hindi ikaw yung bangag. Or else, mga minamahal, may mga kaibigan ka talagang bangag, diba? Pinoprotektahan mo. Kaya tingnan mo, kung bangag si PBBM, dapat sana nasa list na yan. Gaano ba kadami ang mga pinotektahan mong bangag? Diba? Unang si Michael Yang, diba? Gaano ba kadami? Okay? Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan, magiging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80, pero pagdating ng panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Sa naturang rally, ay sinabi rin ni dating Pangulo na kung nakikita umano ng mga Pilipinong bumubuti ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng termino ni Marcos, maaari umano nilang iboto ang senatorial slate nito na alyansa para sa bagong Pilipinas. I think the Marcos government has fallen short of expectation. Gate ni Duterte. Kasalukuyang inindoso ni Duterte ang 8 kandidato na sina-re-election ni Senator De La Rosa, Bongo, dating aktor na si Philip Salvador, mga abogado sina Raul Lambino, Jesus Hindo, Jimmy Bundok, Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, at yung Kingdom of Jesus Christ KOGC na si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, mga minamahal. Wala to. Wala. Wag nyo iboto. Nakakahiya, mga minamahal. Yan yung mga taong lumalaban para sa mga pansariling interest lamang. Pansinin nyo. Yan yung mga taong lumalaban para sa mga pansariling interest lamang. Si Digong, kaya lang naman nagiging popular yung kanyang mga kandidato dahil sa kanya. Totoo, mga minamahal, may popularity pa din naman kahit papano. Itong si former President Duterte. Pero yung kanyang mga kandidato, wala. Walang Kibuloy, si Marcoleta, pro-China, si Bato nanonokhang, si Bongo na issue doon sa sa drug money. Si JB Bundok meron daw in-scam. Humigit kumulang 3 million sa isang singer.
Di ba? Si Kibuloy, human trafficker. Si Philip Salvador, artista lang, walang alam. Ay, Diyos ko, mga binaman. Mag-isip-isip kayo ng mga iboboto niyong kandidato. Nakakaawa kasi, di ba, na iboto niyo yan sila. Tapos alam niyo yung mga history. Nakakalungkot, di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, yan. Grabe palagay ko, mas didiin pa yung bakbakan nito sa mga susunod na araw, di ba? So, tingnan lang natin, no, kung hanggang saan yung energy nila. Na-real talk kasi. Di ba? Na-real talk. Si PBBM minsan lang magsalita, pero talaga nga namang tagos. Tagos pa sa tagos. Yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Yeah? Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. So, pengi lang ako ng likes, comments, at share mga minamahal para maging updated kayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Maraming salamat, mga minamahal. Yan.